Bakit po kayo sasali dito kay Live Good? At bakit po kailangan nating workout si Live Good? Simple lang naman po yun. Ano? Tignan po ninyo yung ating screen. I-share natin. Alam po ninyo, ang MLM, nag-e-evolve po siya ang networking. Dati-dati po, ang networking, yung mga mid-90s hanggang late 90s, ang networking po, unilevel lang siya. Meaning, bili ka ng produkto, magkakaroon ka ng komisyon, yung upline mo. Pag bumili ng komisyon, ng product, yung mga downline mo, meron kang komisyon, no, as an upline. Dati, ganyan po yung ano, no, yung MLM. Napakahirap po na, unilevel, kasi bili ng produkto. At yung mga nauna sa'yo, hindi mo na maabutan. Now here comes, dumating po yung binary, mga early year 2000, di ba? Nung dumating po yung binary na yan, nagkaroon po ng culture shock ang mga networker. Bakit? Kasi hindi sila sanay dyan sa binary na yan. Ay, left and right, pairing, nako, scam yan. 'Di ba? Bakit po nasasabing scam yan ng mga networker? Kasi nga po, hindi sila pamilyar. No? Hindi nila alam kung ano ang meron sa binary. Pero after some time, yung po mga pumasok ng mga binary na networker, nakita po nila yumaman, kumita, no? So sabi ngayon ng mga unilevel networkers, aba, legal pala 'yon. Hindi pala scam yung binary na 'yan. No? So pumasok na din sila. Pero tandaan po ninyo, yung transition from unilevel to binary, nagkaroon po yan ng culture shock. Di ba? Sinabihan, scam, pyramiding. Pero ngayon, na 2023, sinasabi ba natin na ang binary, scam, pyramiding? Hindi. Kasi familiar na tayo. Ganun din po ngayon no, sa mga trending ngayon ng networking, nag-e-evolve kasi. Kaya pag nag-evolve yan, sinasabihan agad natin, scam, pyramiding. Kasi hindi tayo pamilyar. Okay, so pagkatapos po ng binary, nagkaroon po ng monoline. Kasi dapat daw po sa monoline, first come, first serve, di ba? Dapat kung sino yung unang nauna, siya din yung unang kikita. Pero hindi po nag-click yung monoline na yan dahil napakahirap po ng marketing plan. During the pandemic, ang nagkaroon naman po ng involve ang MLM, naging dropshipping. Bakit? Kasi po yung mga tao hindi lumalabas ng bahay nila. So nasa ano lang, no? Gusto nila work from home lang. Dahil hindi nakakalabas ng bahay yung mga networker, edi walang nakakapunta ngayon ng mga opisina. 'Di ba? Ano nangyayari doon sa mga product? Ayun, malapit nang ma-expire. 'Di ba? Kasi wala pumupunta doon sa opisina eh. So ang ginawa po ng mga companies, dinropship, pinush to dropshipping. 'Di ba? E pabor naman 'yan sa mga networker dahil nga, yun nga, work from home, wala nang pamasahe, 'di ba? Pero napakahirap po niyan. Bakit? Kasi pag-aaralan mo pa yung produkto mo. Eh kung hindi ka pamilyar doon sa produkto mo na food supplement na yun, 'di ba? So ang hirap ibenta. At ngayon po kasi hindi na siya click kasi nga lumalabas na yung mga tao. Yung mga tao pumupunta na ulit sa mall, pumupunta ulit sa Tiangge, 'di ba? Pumupunta na ulit sa SM, sa Robinson, etc. Kaya yung dropshipping hindi na rin po click ngayon. Ngayon, ang pinaka-click tsaka pinaka-ano na po yung trending is the affiliate market or subscription business. Yan na po ngayon ang pinaka-trending. Kaya nga lang, dahil nga hindi pamilyar ang mga Pilipino sa affiliate market o kaya nagpapa-pride pa sila dahil sa subscription daw, walang product, ang tingin ngayon ng maraming tao, scam, pyramiding. Di ba? Pero tignan po ninyo, no? Tignan po ninyo. Ang usong-uso po ngayon, trending subscription business. Wala yata tayong kilalang subscription business na nalugi. At yan pong subscription na yan, matagal na po natin yan ginagawa. Di ba? Nagsasubscribe tayo sa Noreco, sa Meralco, sa mga linya ng tubig. Di ba? Nagsasubscribe tayo po sa sa mga cable ng TV. Oh, di ba? So dapat familiar na po tayo diyan. Okay, pero ito po 'yan ha. Um, mga popular club membership, yung nagsasubscribe po yung mga tao. Amazon Prime, 'di ba? Disney Plus, yan Disney Plus na yan sa una, libre lang naman yan eh. Pero natutunan nila na malaki pala kinita sa club membership ha. Sa una, ano lang naman yan, 'di ba? Pay-per-view, 'di ba? Pero hindi na rin ka siya click ngayon. 'Di ba? Hindi na po siya click ngayon. Sam's Club, 'di ba? Costco Wholesale, ang katumbas po sa atin yan is SNR and Landers dito sa Pilipinas. Netflix, o sino bang hindi nagsasubscribe niyan, di ba? No, lalo na kung class B ka, class C, minsan nga class D pa na mga tao, may Netflix subscription pa nga eh. Di ba? Now, isa sa mga talaga nag-boom na subscription, no, yung pong yung membership is Zoom.
Di ba? Nagsasubscribe po tayo dyan. Ginagamit po yan sa politics, sa mga senator natin, sa church, sa mga negosyo. O, click na click po yan. Pero noong araw, hindi naman yan pinapansin. Di ba? Tingnan po niyo yung kinikita ni Zoom. 2021, during the pandemic, 2.65 billion. No? 2022, 4.15 billion. 2023, hindi pa nga tapos yan. Ito po, ang stats po niya nung May pa lang, nung May. 4.39 billion. Grabe, kumita ng todo-todo si Zoom. Ang tanong, yung mga subscriber ba niya, kumita din ba? Hindi. Ang kumita lang, si Zoom. Okay? Netflix. Di ba? Kaya nga nakikita nyo, nalulugi na yung mga sinihan. Dahil talagang ano, no? Ito na po talaga yung trending. Dapat kasi alam natin kung ano yung mga trending. Hindi nabubuhay pa tayo sa nakalipas. Okay? Tingnan nyo yung Netflix. 8.16 billion US dollars. First quarter of 2023. Grabe. Di ba talagang kumita ng todo-todo si Netflix? Ang tanong, kumita din ba yung nagsasubscribe? Hindi. Okay, Kotsko, di ba yung membership niyan? Tingnan nyo po, no? 59 million members household. And then merong 107 million card holders. Meaning sa isang bahay, posibleng dalawa o tatlo pa nga yung card holder, di ba? And then tingnan ninyo, no? 88% worldwide renewal rate. Meaning marami nagre-renew pag na-expire na yung ano nila ng Kotsko. Di ba? Eh bakit ka ba ano diyan kay Kotsko? Magpapa-member ka kay Kotsko kasi gusto mong makabili ng murang product. Gusto mong mabili kung ano yung meron exclusively kay Kotsko. 'Di ba? Kasi hindi mo naman mabibili basta-basta yan sa ano no, sa mga mall, 'di ba? Okay, now yung Amazon Prime, 'di ba? Yung Amazon Prime, grabe po 'yan. Nag-umpisa lang yan, would you imagine sa libro lang, pero ngayon napakarami mo nang mabibili ngayon diyan. At todo-todo po ang kinikita ngayon ni Amazon, 'di ba? Books lang tinitinda niya, pero ngayon ang dami mo nang mabibili. Okay? Na eto matindi. Landers, 'di ba? Po sa Bacolod po 'yan, 'di ba? Marami po nagpapa-member diyan. Bakit sila nagpapa-member kay Landers? 'Di ba? Ano dahilan kayo po? Tanungin ko kayo, ano dahilan ba't nagpapa-member yung mga tao kay Landers? Kasi gusto nila makakuha ng murang produkto. O tandaan niyo po 'yan, ha? Gusto kasi nila maka-avail ng murang produkto. Tsaka yung mga product na exclusive lang doon kay Landers. Hindi nyo makikita dyan sa mga pangkaraniwang convenience store, sa mga mall, di ba, sa Divisoria, sa Tiangge, talagang dyan niya lang yung mabibili. Kaya ka nga nagpapa-member. Okay? Now, ganun na ganun din po si Livegood. Kay Livegood po, nagpapa-member tayo kasi gusto din natin makakuha ng murang mga produkto. By now, as of today, yan lang pa kasi yung produkto po ni ano no ni Livegood. Pero ang purpose po niya kaya tayo nagpa-member, makakuha ng napakamurang mga produkto. Pero ito maganda. Yung po mga company na yung Kotsko, Netflix, Zoom, Landers, SNR, may membership po siya. May mga nagsasubscribe. Ang tanong, yung mga subscriber ba nila kumita? Yung mga member nila kumita? Kay Livegood po, kikita yung mga magpapa-member. Ayun, yun po yung kaibahan nilang dalawa. Okay, dito po kay Livegood, amazing products, incredible prices, ang mura, no auto shipping, di ba? Hindi ka pinipersang bumili buwan-buwan. Ang malupit, ito, may 90-day money back guarantee. Meaning, pagka hindi mo nagustuhan, hindi effective sa isoli mo. Yung produkto mo kay ano, no, kay Livegood. Okay? Now, it's time to make a change. Di ba? Ito po yung Livegood team. Si ano, no, si Sir Ben Glinsky, yung may-ari, no? Si Ryan Goodkin tsaka si Lisa Goodkin, doctor po tsaka nurse, sila po yung ano ha, sila po yung in charge sa mga products natin, organic. And of course, si Sir Noder Kasan, siya po yung Director of Network Marketing. Living legend na po yan sa India. Napakagaling po talaga niya. At siya po yung inventor ng ating compensation plan. Now, sabi po ni Noder Kasan, the days of selling overpriced products so a few people at the top of a compensation plan can get rich are over. Tapos na daw po yung mga networking na kaya sila kumikita dahil overpriced yung mga product. Tapos na daw po yung panahon na yan. Yan po ang sabi niya. Kasi totoo po yan. Tingnan nyo po, no? Kung talagang nagre-research po kayo, halimbawa po, yung vitamin C. Vitamin C ha, ang talagang factory price po niya, okay, dinideliver sa atin ng mga ahente, 100 pesos lang. Sa maniwalat po kayo sa hindi. Mura lang talaga yan. Eto malupit. Pag nasa networking na, nagiging 750.
nagiging 800. Bakit? Kasi kailangan nilang i-overprice para po pasweldoin yung mga upline, pasweldoin po yung mga binary, di ba? Pasweldoin po yung mga crew, yung cashier, yung janitor doon sa office, ibayad doon sa mga artista, etc., etc., etc. Pero in reality, mura lang po yan. O patunay ko sa inyo ha, tingnan nyo po sa Shopee kung magkano lang yan. Di ba? Mura-mura lang. O ba't nagkaganon? Kasi nga po, pag nasa MLM, mahal talaga yung mga products. Ganyan din po sa sa coffee. Di ba? Mahal po talaga yung mga produkto basta nasa MLM. Now, yung po mga MLM, sasabihin sa inyo, ay, huwag kayong bibili sa Shopee. Ano po yun? Fake. Hindi po yun original. Nagkakamali po sila. 'Di ba? Statement lang po nila yun. Pero ang totoo, ganito po nangyari niyan. Nagpa-member ako sa kumpanya nila. Bumili ako ng 7 heads. 'Di ba? 3 heads, 15 heads pa nga yung iba. Di ang dami kong produkto. 'Di ba? Nadala-dala. Eh yung produkto kong dala-dala, kailangan maibenta ko rin para mabawi ko yung puhunan, 'di ba? Eh napakamahal. Kaya ang gagawin ko, yung produktong binili ko sa company, para mabawi ko man lang yung puhunan ko, ba? Ipo-promote ko sa Shopee, ipo-post ko sa Shopee. 'Di ba? Para mabawi ko man lang yung puhunan ko. At syempre, pag nandun na sa Shopee, para mabawi ko yung puhunan ko, mumurahan ko ng konti. Tanong, fake ba yon? Yung nandun sa Shopee? Fake? Kagaya na sinasabi po ng mga mga upline sa mga company nila. Hindi. Yun pa rin yung produkto na yun. Binenta ko lang sa Shopee ng mas mura para makabawi ako doon sa puhunan ko. Di ba? Ganun po yun. Ah, tingnan niyo po sa other networking companies, pag tinignan niyo yung picture, yung mga sundalo sumusunod sa mga generals nila. Pero after the war, tingnan niyo yung mga sundalo namatay, baldado, naputulan ng kamay, ng paa. Tingnan niyo yung mga generals nila nando sa kanila yung mga medals. So ano po natin may re-relate sa networking? Sa networking po, lalo na yung ibang companies talaga, yung mga upline na lang ang kumikita. Sila na lang sila ang nabibigyan ng award. Lumipat kayo ibang company, sila pa rin mga upline ng mga sikat. Sila pa rin ang mga may award. Panahon na para yung mga upline na yan, mga kilalang networker na yan, di ba? Sila naman ang nasa ilalim natin, tayo naman ang mabigyan ng award dito kay Live. Di ba? Ganun po yun. Tingnan niyo po yung mga products natin, di ba? Over 15 life-changing products sa ngayon po yan. Pero ano po, no? Lahat po yan papasukin po natin dito kay Live Good. Lahat po yan, may product po tayo. At ang maganda, itong product po natin, pag tinignan niyo po yung screen, yan yung may red circle, certificates of analysis. Meaning, lahat po talaga ng produkto natin, high quality. Biri mo, may certificate of analysis, pinapakita na talagang pumasa po sa, sa GMP, di ba, no? Sa USDA. Ibang company, hindi naman po gumagawa niyan eh. Di ba? Si Live Good lang po ang gumagawa niyan. Okay, why buy from us? Una, mura. Kahit saan pwedeng ipadala at talaga pong napaka-affordable. Tingnan niyo po yung mga products natin. Kung ikukumpara natin sa ibang company. 'Di ba? Ayan na tinutulungan na nga kayo ni Live Good na parang mag-canvas kung ano po alin na mas mura. Tayo naman mga Pilipino, talaga tayo mga consumers. Naghahanap po tayo kung asan ang mas mura pero effective. 'Di ba? Si Live Good po sa mga competitor natin, talaga napakalayo ng presyo ng ating mga products. Ayan, pwede rin po kayong bumili ng mga package and kukumpara niyo po sa products ng iba. Nako, napakaganda po talaga kay Live Good. Para mas makita niyo pa po, ito po yung mga products ni Live Good. Ayun, no? Nakita niyo po yung mga products natin. 'Di ba? Napakaganda. Ngayon, may tanong po ako sa inyo. What is the purpose of online business or e-commerce? Anong purpose niya? Bakit meron kang online business?
Naisip niyo na po ba yon? Ano ba purpose ng online business? Halimbawa, may sari-sari store ka. Yung sari-sari store mo nandiyan sa Paranaque. Hindi, syempre, hindi naman sa buong Paranaque, di ba? Sa isang barangay lang. Sa Paranaque yung sari-sari store mo. Ang tanong, yung sari-sari store mo, sino ang mga customer? Syempre, mga customer mo, yun lang mga nasa paligid mo. Di ba? May radius yan. Kung sino lang yung mga customer mo. Hindi naman buong Paranaque customer mo. Di ba? Kung yung sari-sari store mo nasa isang barangay sa Paranaque, hindi naman bibili siya yung mga taga Makati. Di ba? Taga Pasay. Di ba? Taga Las Piñas. Taga ano, no? Taga Muntinlupa. O taga Valenzuela, taga Malabon. Hindi naman ah. Kasi nga, ang customer mo lang yan, as your sari-sari store, dito ka lang, 'di ba, sa barangay mo. Siguro may mga mapapadaan ng konti, no, napapadaan, pero yung talagang regular customer mo, 'di ba? Suki kung tawagin, diyan lang sa paligid mo. O kung halimbawa, meron kang karinderya. 'Di ba? Yung karinderya mo, ayun nga nasa Makati halimbawa. Nasa isang barangay lang sa Makati. Ang tanong, sino mga customer mo? 'Di ba? Ang customer mo, yun lang di mga nasa paligid mo. O kaya mga napadaan na tricycle driver, napadaan na mga taxi driver, 'di ba? Ganun lang po yung ano, ganun lang po yung mga customer mo. Magiging customer mo diyan yung taga Bulacan? Magiging customer mo ba diyan yung ano, yung taga Valenzuela, taga Batangas, taga Laguna? Eh nasa Makati yung ano mo, nasa Makati yung karinderya mo? Hindi, 'di ba? Dahil ano lang yung karinderya mo nasa barangay lang, yun lang ang magiging customer mo. Now, ganun ang ibig sabihin ng online business. Pag online business ka, kahit yung computer mo o yung laptop mo, nandiyan ka lang sa, ano no, nandiyan ka lang halimbawa sa isang barangay sa La Union o nandiyan ka lang sa isang barangay sa ano no, sa Palawan, nandiyan ka lang sa isang barangay sa Cebu. Kahit nandiyan ka lang, pero ang customer mo worldwide. Ganon ang ibig sabihin ng online business, di ba? Hindi ka nakafocus sa mga customer mo na nasa paligid mo lang. Kaya napakaganda ng online business. Bakit? Kasi pwede mong maging market ang buong mundo. Malaki ang sakop ng ano mo, no, ng negosyo mo. 'Di ba? Yun ang purpose na online business. Now, ganun na ganun si Livegood. Available po siya sa over 200 countries. Meaning, kahit nandiyan ka lang sa Alabang, nandiyan ka lang sa Muntinlupa, nandiyan ka lang sa Las Piñas, nandiyan ka lang sa Paranaque, yung negosyo mo po abot hanggang worldwide. 200 countries ang naaabot ni Livegood. Diba? Napakaganda. Now, kaya kung halimbawa, Sir Jerry, di ba, ang customer ko taga-Japan, taga-Germany, taga-Korea. Eh, paano ko naman sila ma-entertain? Di naman ako marunong mag-Japanese. Di naman ako marunong mag-German. Di naman ako marunong mag-Spanish. Di ba? So, kailangan mo pa ng interpreter or translator. Di ba? Mahal ang bayad doon sa mga yun. Good news! Eto malupit kay Live Good, di ba? Kapag kay Live Good po kayo, titignan niyo po yung upper right niyo, pumili ng wika. Yung mga customer po natin na taga-ibang bansa, ayan na, pwede po nila maintindihan yung negosyo mo. Kasi sabihin mo lang sa kanila kung ano yung dialect nila, ang lupit. Halimbawa po yung customer mo, Germany, taga-German, German, ayan, send mo po sa kanya yan. Di ba? Ang halimbawa naman, ang customer mo, taga-Korea, Korean, ayan, send mo po yung Korean language sa kanya. Di ba napakalupit ng online business natin na Livegood? Walang makakagawa nitong kumpanya na to kundi tayo lang. Di ba? Now, si Livegood po is the future of Amazon networking. Maaring ngayon, konti pa lang yung produkto natin, pero kung narinig niyo po sinabi ni Ben Glinsky, at the end of 2024, napakarami na natin products. More than 400 products ang sabi ni, ano, no, ni CEO Ben Glinsky. 'Di ba? Kaya ito po, hindi malayo na maging ano, no, si Livegood is the future of Amazon para sa mga networking. Tingnan nyo po,
Ayun, di ba? Napakaganda po ng future natin dito kay Live Good. Di ba? Nakita naman ninyo yung mga products na meron at upcoming pa in the near future. Wala po tayo yun ha, para po sa mga televiewers natin, wala pa naman. Pero yan, nga ganyan ang future natin kay Live Good. Halos lahat na ng gamit natin, made by Live Good. Hindi na made in China, made in Live Good na. No? Yan po talaga ang pinaka-rason kung ba't kailangan po natin dito sumali kay Live Good. Ang ganda ng product, ang mura, tapos kumikita pa tayo. At eto matindi, yung mga late nang sasali kay Live Good, kikita pa tayo sa kanila. Kaya napaka po no, napaka fortunate natin na nandito na po tayo kay Live Good ngayon. Wag po tayong aalis kay Live Good, wag nating bitawan. A new household name is coming. 'Di ba? At eto na po ang future talaga natin, si Live Good. Na join our team. Okay? Join our team. Sumali po kayo kay Live Good, i-workout po natin. Yan po talaga ang ang future po natin lahat dito kay Live Good.